Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Norman. Nagsimula ang lahat ng ito nang ako ay isang bagong guro sa isang malayong probinsya. Ito ay isang lumang paaralan na matagal nang nakatayo sa tuktok ng isang burol. Bagamat malayo ito, ay tinanggap ko na din ang trabahong ito dahil sa matinding pangangailangan. Ngunit sa pagtanggap ko pala sa trabahong ito, magsisimula ang isang bangungot na habang buhay kong dadalhin sa aking buhay. Ang paaralan ay mistulang isang sinaunang monumento. Ang pintura sa mga pader ay tuklap-tuklap na at ang mga bintana ay tila mga matang nakamasid sa bawat galaw mo. Napapalibutan din ito ng matatandang puno ng akasya. Sabi ng mga taga-baryo, madami na daw gurong nagtangkang magturo dito, pero ni isa ay walang nagtagal. Hindi daw kinaya ang kabigatan ng pakiramdam sa loob ng eskwelahan, lalo na pagsasapit ang dilim. Noong unang araw ko ay pinakita sa akin ng matandang janitor ang bawat sulok ng paaralan. Tawagin na lang natin siyang si Mang Kiko. Payat na matanda si Mang Kiko at ang mga mata niya ay tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan lamang ng kanyang mga labi. Habang naglilibot kami, napansin ko ang isang pasilyo sa dulo ng ikalawang palapag. Madilim at parang inabandona na. Tinanong ko si Mang Kiko kung anong mayroon doon. Tumingin lang siya sa akin, umiling at bumulong na, "Huwag kang pupunta dyan, sir, lalo na kung mag-isa ka lang." Hindi ko pinansin ang babala niya. Para sa akin, isa lang yung lumang pasilyo na walang ilaw. Ang classroom na itinalaga sa akin ay malapit din sa dulo ng pasilyong iyon, ang room 207. Maluwag naman ang classroom, pero ang mga kagamitan ay luma na at mukhang napabayaan na din. Sa unang linggo, naging normal naman ang lahat. Masaya ang mga estudyante at kahit papano nakalimutan ko ang sinabi ni Mang Kiko. Isang Biyernes ng hapon, kinakailangan ko mag-overtime para tapusin ang pag-check ng mga test paper. Isa-isa na ding nagsiuwian ang aking mga estudyante. Maya-maya, ako na lang at si Mang Kiko ang natira sa buong paaralan. Mag-aalas 6 na ng gabi noon nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari. Habang abala ako sa pagmamarka, bigla kong narinig ang mahinang kaluskos mula sa labas ng aking classroom. Tila may naglalakad sa pasilyo. Inakala kong si Mang Kiko lang yon, kaya hindi ko nalang pinansin. Ngunit ang yabag ay huminto sa tapat mismo ng pinto ng room 207. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking mga balahibo. Nakakabingi din ang katahimikan sa mga oras na ito. Sinubukan kong sumilip sa maliit na siwang ng pinto. Wala akong nakita. Kaya bumalik na ako sa aking mesa. Biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. "Sino yan?" Gulat na pagtatanong ko. Pero walang sumagot. Nagsimula na akong kabahan. Muli kong nilapitan ang pintuan at dahan-dahan ko itong binuksan. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin. Ang pasilyo ay walang katao-tao at nababalot sa kadiliman. Mabilis kong isinara ang pinto at inilak ito. Habang papalayo naman ako sa pintuan, narinig ko ang isang mahinang pagtawa ng isang babae. Tila nagmumula ito sa loob mismo ng classroom. Nagpalinga-linga ako, pero wala namang tao. Nagmadali akong iligpit ang aking mga gamit. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinisilid ang mga papel sa aking bag. Sa kalagitnaan ng aking pagmamadali, napatingin ako sa blackboard. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Nakasulat dito na, "Huwag kang aalis."
Imposible. Kanina lang malinis ang blackboard. Sabi ko sa aking sarili na takot na takot. Hindi ko na nga napigilan ang aking takot, kaya tumakbo ako palabas ng classroom. Habang tumatakbo ako sa mahabang pasilyo, pakiramdam ko ay may humahabol sa akin. Naririnig kong mga yabag sa aking likuran. Papalapit ito ng papalapit. Ang bawat pinto naman ng classroom na madaanan ko ay biglang bumubukas at sumasara ng malakas. Nang malapit na ako sa hagdanan, ay nadapa ako at nahulog ang aking mga gamit. Sinubukan kong tumayo, ngunit naramdaman ko na parang may malamig na kamay ang humawak sa aking mga paa. Hindi ako nag-atubiling lumingon. Sa takot ko, ay basta ko na lang pinagsisipa kung ano man ang humahawak sa akin at nagpagulong-gulong ako pababa ng hagdan. Sa ibaba, nakita ko si Mang Kikong tumatakbo papalapit sa akin. Dala-dala ang flashlight at isang maliit na krus. "Sir, halika na, umalis na tayo dito," sigaw niya. Tinulungan niya akong tumayo at tumakbo kami palabas ng paaralan. Hindi na ako lumingon pa. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang malakas na pagtawa ng isang babae. Kinabukasan, hindi na ako pumasok. Pinuntahan ko si Mang Kiko para magpaalam. Doon, ikinuwento niya sa akin ang buong katotohanan. Dati raw may isang guro na nagngangalang Ginang Clara. Mapagmahal daw ito sa kanyang mga estudyante. Ngunit isang kapwa guro ang nainggit sa kanya at inakusahan siya ng pagnanakaw ng pera mula sa pondo ng eskwelahan. Dahil sa kahihiyan at depresyon, nagpakamatay si Ginang Clara. Nagbigti siya sa may pasilyo at mula noon ay hindi na natahimik ang kaluluwa nito. Ako po si Lira. Estudyante po ako sa isang luma at malaking public high school sa aming probinsya. Mahigit 100 taon na raw ang eskwelahan na ito. Makikita mo talaga sa itsura ng mga gusali ang katandaan nito. Makapal na pader, matataas na kisame at malalaking bintana na gawa sa copy shells. May isang partikular na building doon, ang tinatawag naming HE Building o Home Economics Building. Iyon ang pinakaluma sa lahat at nasa pinakadulong bahagi pa ng school grounds. Malapit din ito sa isang maliit na gubat at sementeryo. Dahil sa lokasyon nito at itsurang parang anumang oras ay guguho na, naging sentro ito ng mga kwentong kababalaghan sa aming eskwelahan. Marami kang maririnig na kwento mula sa mga estudyante at kahit pa sa mga guro. May nagsasabing may mga sundalong Hapon daw na nagpaparamdam doon. Mga biktima raw ng giyera na doon ibinaon. Meron ding kwento tungkol sa isang babaeng estudyante na nagpakamatay di umano sa isa sa mga comfort room doon. Kaya naman, iniiwasan talaga ng karamihan na mapadpad sa building na iyon, lalo na kapag padilim na. Noong nasa ika-4 na taon ako, required kaming sumali sa isang club at kamalas-malasan, sa journalism club ako napabilang. Bakit kamalas-malasan? Kasi ang faculty room ng aming club advisor na si Mrs. De Guzman ay nasa ikalawang padapag ng HE Building. Tuwing Biyernes ng hapon, pagkatapos ng klase, meron kaming meeting doon para sa aming school paper. Okay lang sana kung maaga matatapos, pero madalas inaabot kami ng dilim dahil sa dami ng kailangang gawin. Isang Biyernes ng hapon, habang abala kaming lahat sa pag-e-edit ng mga article para sa darating na publication, bigla na lang bumuhos ang napakalakas na ulan. May kasamang malalakas na kulog at kidlat. Biglang nag-brown out. Ang tanging liwanag na lang namin ay nanggagaling sa mga cellphone namin at isang emergency light na dala ni Mrs. De Guzman. Dahil sa lakas ng ulan, sinabi ng advisor namin na
doon na muna kami magpalipas ng sama ng panahon. Delikado na raw sumuong sa ulan, lalo na at baha na ng mga oras na yon. Mga bandang 7:00 na ng gabi, humina na ang ulan, pero hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Tahimik lang kami nagtatrabaho sa dilim. 7 kaming estudyante na naiwan doon kasama ni ma'am. Maya-maya, narinig naming lahat ang isang tunog mula sa unang palapag. Isang tunog ng parang may naghahagis ng mga upuan. Malakas, sunod-sunod, at parang galit na galit ito. Nagkatinginan kaming lahat. Tinanong ng isa naming kaklase kung ano yon. Sinabi naman ni Mrs. De Guzman na baka pusa lang. Pero alam ko na sinabi niya lang yon para pakalmahin ng lahat. Ang tunog ay sobrang lakas para maging gawa lang ng isang pusa. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil ang mga kalabog. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa. Pilit na binabaliwala ang narinig. Ngunit hindi pa nagtatagal ay may narinig naman kaming mga yabag. Mga yabag na mabibigat. Parang may suot na boots at naglalakad sa hallway sa labas ng faculty room namin. Pabalik-balik. Dahan-dahan. Ang nakakatakot pa, naririnig namin ang tunog na parang may kinakaladkad na kadena. Sa puntong iyon, hindi na namin napigilan ang takot. Nagkumpulan kami sa isang sulok malapit kay Mrs. De Guzman. Nanginginig kami sa takot. Biglang may kumatok sa pinto. 3 malalakas na katok. Napasigaw kami sa gulat. Sino naman kasi ang kakatok sa amin sa ganong oras? At sa building pa na yon? Pumulong si Mrs. De Guzman na wag na daw kaming maingay at wag na lamang pansinin ito. Niyakap namin ang aming mga bag. Ang ilan sa amin nagdarasal na. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala ang mga yabag at ang tunog ng mga kadena. Akala namin tapos na. Pero biglang bumukas ng dahan-dahan ang pinto ng faculty room. Dahan-dahan itong umingit. Lumikha ng isang nakakakilabot na tunog. Wala namang tao sa labas. Madilim na hallway lang ang nakita namin. Pero ang hangin na pumasok ay sobrang lamig. Parang galing sa freezer. At may kasama itong amoy. Isang amoy na parang pinaghalong lupa at nabubulok na laman. Doon na kami nagsimulang umiyak sa takot. Kahit si Mrs. De Guzman na kanina ay pilit na nagpapakatatag, ay kitang-kita na rin ang takot sa kanyang muka. Ang pinaka nakakatakot na nangyari ay nung may narinig kaming boses. Isang boses ng babae, pero hindi malinaw. Parang bumubulong ito, pero naririnig naming lahat. Galing ito sa kabilang dulo ng faculty room, sa may madilim na bahagi kung saan nakatambak ang mga lumang silya at mesa. Hindi namin maintindihan ang sinasabi, pero ang tono nito ay parang malungkot at puno ng hinagpis. Kasabay ng bulong na iyon, biglang gumalaw ang isa sa mga upuan doon. Gumalaw ito ng kusa, parang may hindi kami nakikitang umupo dito. Sa sobrang takot, hindi na namin napigilan. Sabay-sabay kaming tumakbo palabas ng faculty room. Wala na kaming pakialam sa ulan o sa dilim. Takbo lang kami ng takbo pababa ng hagdanan at palabas ng HE building. Hindi na namin nilingon pa ang aming mga gamit na naiwan. Ang mahalaga lang ay makalayo kami sa lugar na yon. Tumakbo kami hanggang sa makarating kami sa guardhouse na nasa may gate ng eskwelahan. Hingal na hingal at umiiyak kaming nagkwento sa gwardiya. Tinanong niya kami kung bakit kami nandoon pa sa ganong oras. Sinabi niya na dapat ay umalis na kami kanina pa dahil kilala talaga ang building na yon sa pagiging haunted. Sabi pa niya, madalas daw siyang makarinig ng mga kung ano nung tunog mula doon kapag nagro-ronda siya sa gabi. Mga iyakan ng babae, mga sigaw, at minsan
Parang may nagmamarcha raw ng mga sundalo. Kinabukasan, Sabado, bumalik kami sa eskwelahan kasama ng ilang mga magulang para kunin ang aming mga gamit. Sikat na ang araw at maliwanag na sa loob ng faculty room. Pero ramdam pa rin namin ang bigat at lamig sa hangin. Maayos namang nakasalansa ng mga gamit namin. Walang bakas ng anumang gulo. Ang tanging kakaiba lang ay ang pinto. Nakasara ito ng mahigpit. Nakalak pa mula sa loob. Paano nangyari yon? Gayong sabay-sabay kami tumakbo palabas at iniwan itong nakabukas. Mula noon, hindi na ako bumalik sa HE building na yon ng mag-isa o kapag gabi na. Kahit anong pilit ng mga kaibigan ko, hindi na talaga. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing iyon, nararamdaman ko pa rin ang takot at ang lamig na yumakap sa amin sa loob ng madilim na faculty room na yon. Ang bulong, ang amoy, at ang gumalaw na upuan, lahat ng yon ay sariwa pa din sa aking isipan. Ako po si Rodel, isang security guard sa isang university dito sa aming probinsya. Gabi-gabi, madalas lang ako makinig ng mga istoryang katatakutan tulad ng sa inyo. Lalo na kapag pakiramdam ko ay masyadong mahaba ang oras ng aking duty. Bilang ambag naman po sa channel nyo, ibabahagi ko ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Nung ako ay bagong salta pa lamang dito sa eskwelahang binabantayan ko. Sa ngayon kasi, medyo sanay na ako sa mga kababalaghan. Pero itong kwentong ito ang talagang nagpatindig ng aking balahibo. Nagsimula ang lahat nung unang linggo ko pa lang bilang gwardiya sa universidad na ito. Malaki ang campus, may mga luma at bagong gusali. Itinoka ako sa night shift. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang area of responsibility ko noon ay ang College of Fine Arts Building. Isa sa mga pinakalumang estruktura sa buong universidad. Ayon sa mga kasamahan ko, itinayo ko pa raw ito nung panahon ng mga Amerikano at nagsilbing ospital nung kasagsagan ng giyera. Kaya naman daw, hindi na nakakapagtaka kung maraming kwento ang bumabalot sa lugar na to. Pero ako, hindi naman ako masyadong naniniwala sa mga ganyan. Para sa akin, trabaho lang. Basta gawin ko lang ang trabaho ko ng maayos. Walang magiging problema. Ang routine ko ay simple lang. Kada 2 oras, iikot ako sa bawat palapag ng gusali. Sisiguraduhin kong nakakandado ang lahat ng pinto. Nakasara ang mga bintana at walang sinumang estudyante o tigalabas ang nasa loob. May 4 na palapag ang building at sa bawat palapag may mahabang koridor na may mga classroom at studio sa magkabilang gilid. Sa unang gabi ko, medyo may kaba pa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mga yabag ng aking mga paa na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sa ground floor, may malaking lobby kung saan nakadisplay ang iba't ibang sculpture at painting ng mga estudyante. Ang ilan sa mga ito, kapag natatamaan ng ilaw mula sa aking flashlight, ay lumilikha ng mga aninong gumagalaw sa dingding. Sa 3 gabi ng aking duty, doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Bandang 1:00 ng madaling araw, habang nasa 3 palapag ako at papalapit sa dulo ng koridor, may narinig akong mahinang tunog. Para siyang kaluskos, na parang may nagbubukas ng libro o nag-aayos ng papel. Huminto ako at pinakiramdaman. Mula sa ilalim ng pinto ng isa sa mga art history classroom, may nakita akong sinag ng ilaw. Medyo nagtaka ako. Paano magkakaroon ng ilaw doon? Sigurado akong napatay ko na lahat ng ilaw kanina. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Kinakabahan na baka may estudyante nagpaiwan para tapusin ang kanyang proyekto. Kumatok ako at tinanong ko kung may tao ba dito. Pero walang sumagot. Ang kaluskos ay biglang huminto.
Sinubukan kong pihitin ang doorknob. Nakakandado ito. Gamit ang aking master key, pinuksan ko ang pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ng isang madilim na classroom. Walang katao-tao. Walang anumang ilaw na nakabukas. Inilawan ko ang buong silid gamit ang aking flashlight. Maayos naman ang lahat, maliban sa isang mesa sa pinakadulo. May nakapatong doon na isang makapal na libro at ilang piraso ng bond paper. Nilapitan ko yon. Nang hawakan ko ang libro, mainit pa ito na parang kakatapos lang ito gamitin. Ang mga papel naman ay may mga sketch ng mga mukhang malulungkot, galit at tila sumisigaw. Kinilabutan ako. Mabilis kong isinara ang pinto at inilak. Sabi ko sa sarili ko, baka guni-guni ko lang yon o pagod lang ako. Kinabukasan, bago matapos ang shift ko, ay kwento ko sa kasama kong si Mang Tonyo, isa sa pinakamatagal na gwardiya na noon. Sa room 309 ba yan, Rodel? Tanong niya habang humihigop ng kape. Tumango lang ako. Sinabi niyang, wag ko na lang daw pansinin ito at masasanay din ako. Ayon kay Mang Tonyo, may kwento raw sa classroom na yon. Noong dekada 70 daw, may isang estudyante ng fine arts na doon mismo nagpakamatay. Sobrang dedicated daw sa sining, pero hindi kinaya ang pressure mula sa pamilya at sa eskwela. Nagiwan daw siya ng isang painting ng isang babaeng umiiyak at ang sabi-sabi, yun daw mismo ang itsura ng kanyang ina. Mula noon, madalas na raw may nakakarinig na mga kaluskos sa kwartong yon at may nakakakita raw ng isang anino ng lalaki, nakaupo at abala sa pagdodrawing. Hindi ko na sana papansinin, pero sa mga sumunod na gabi, mas lumala pa ang mga pangyayari. Isang gabi, habang nagro-ronda ako sa second floor, sa may painting studio, may naamoy akong kakaiba. Amoy pintura, pero hindi lang ordinaryong amoy pintura. Mas matapang, masangsang, na parang may halong amoy na nabubulok na bagay. Sinundan ko ang amoy hanggang sa nakarating ako sa isang malaking studio. Nakabukas ng bahagya ang pinto nito. Imposible, dahil ako mismo ang nag-lock nito kanina. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Sa gitna ng silid, may isang malaking canvas na may takip ng puting tela. Nilapitan ko ito. Habang papalapit ako, lalong tumitindi ang mabahong amoy. Hinawakan ko ang tela at dahan-dahan kong itinaas. Bumungad sa akin ng isang larawan na halos ikahimatay ko. Isang painting ng isang pamilya. Isang ama, isang ina, at 3 anak. Pero ang mga mukha nila, hindi mukha ng tao. Nakanganga sila, tila sumisigaw sa sakit. At ang mga mata nila ay puro itim, walang puti. Ang pintura na ginamit ay kulay itim at matingkad na pula na parang dugo. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang background ng painting ay ang mismong studio kung saan ako nakatayo. Nakapinta ang bawat detalye. Ang bintana, ang mga isel sa paligid, pati na ang pinto sa aking likuran. At sa may pintuan, may isang maliit na figura na nakapinta. Isang gwardya, nakatalikod, hawak ang isang flashlight, at nakatingin sa painting. Ako yun. Ako ang nasa painting. Nabitiwan ko ang tela at napaatras ako. Mabilis akong tumakbo palabas ng studio. Hila-hila ang pinto para isara. Hindi na din ako lumingon pa. Gabi ng Biyernes, 1 linggo matapos ang pangyayaring iyon. Malakas ang ulan, kumikidlat at kumukulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang nasa guard post ako sa lobby, bigla nag-brown out. Napakadilim. Ang tanging ilaw ko lang ay ang aking flashlight. Biglang may tumunog na malakas na kalabog mula sa itaas.
Para bang may mabigat na bagay na ibinagsak. Kinabahan ako. Pero trabaho ko na alamin kung ano yon. Dahan-dahan ako umakyat sa hagdanan. Bawat takbang ay may kasamang dasal. Pagdating ko sa second floor, wala akong nakitang kakaiba. Umakyat ako sa third floor. Habang naglalakad ako sa koridor, napansin kong bukas ang pinto ng room 309. Ang classroom kung saan ako unang nakarinig ng kaluskos. Dahan-dahan akong sumilip sa loob. Sa gitna ng sahig ng classroom, may nakahigang isang tao, isang lalaki, nakatalikod sa akin. Akala ko estudyante lang. Sinabi ko na bawal na sa ganitong oras at umuwi na siya. Pero hindi siya nagalaw. Nilapitan ko siya. Inilawan ko ang kanyang katawan. Doon ko napansin, nakasuot siya ng lumang uniforme ng estudyante at sa tabi niya ay may mga nagkalat na papel na may mga drawing. Tinapik ko ang kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumingon at sa pagtama ng ilaw ng aking flashlight sa kanyang muka, wala siyang muka. Blanko talaga ito, parang isang manikin na hindi pa napipintahan. Nagulat ako. At sa aking pag-atras ay napaupo ako sa sahig. Ang figura ay dahang-dahang tumayo at dahang-dahang humakbang papalapit sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at nagdasal ako ng nagdasal. Nagsisigaw din ako at nagmakaawa na wag akong sasaktan. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman kong bumalik ang ilaw. Kumukurap-kurap pa ang mga ilaw sa koridor. Pagtingin ko ay wala na ang figura. Wala na rin ang mga papel sa sahig. Tumakbo ako pababa diretso sa guardhouse at hindi na ako bumalik sa building na yon. Kinabukasan, nag-file agad ako ng request na malipat ng area. Sa ngayon ay nakadestino na ako sa mas maayos at hindi gaanong nakakatakot. Pero hindi ko ba din maiwasang maalala ang mga yon, lalo na pag ako'y mag-isa sa dilim.